Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ah, Magandang gabi sa bawat tahanan na nakakapanood ngayon. Musta na? Patuloy tayong naka-lockdown. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi naman tayo pinabayaan ng ating Ama na nasa langit. Kaya patuloy ang ating pagtitiwala sa Panginoon, patuloy ang ating pag-asa, pagpakatibay sa ating pananampalataya, at patuloy tayong manalangin na sana manumbalik na sa normal yung ating buhay bilang mamamayan. O lalo na tayong mga lingkod ng Diyos, gusto nating manumbalik na yung pagsamba at pagpupuri. Miss ko na kayo, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng hindi magpatuloy sa pagkain espiritual. Magugutom po tayo, at pag tayo nagugutom, nandulupay-pay po tayo. Kaya patuloy lang. Kasi yun ang utos sa atin ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya po yung maliligtas. Bago tayo pumalaot sa salita ng Diyos, sa gabi ito tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong pagpapala, Panginoon, na walang humpay, walang katapusan. Ayon nga po sa inyong pangako na hindi kami dapat mag-alala na kami kapusin, sapagkat kung ang mga ibon nga na hindi naghahanap buhay ay yung pinapakain, Lord. Kung kami mga anak mo ay patuloy mong minahal at inibig, Lord, patuloy mong binibigyan ng pag-asa, binibigyan mo ng kapayapaan, at nagpapasalamat po kami, aming Diyos. At sa mga oras na ito, Lord, minsan pa kami po ay mag-aral ng inyong mga salita para sa amin, para sa mga nakapakinig nito, Lord. Nawa, Panginoon, ay maintindihan namin ng malinaw ang mga mensahe ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po na napakahiwaga ng iyong salita, at alam namin na hindi namin ito maiintindihan kung walang gabay ng inyong banal na Espiritu. Kaya aming panalangin ng inyong kapangyarihan sa amin, ang inyong banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa amin, lalo na sa akin, Panginoon, na magdadala ng mensahe ito para sa mga kapatiran sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Kaya patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri, Ama, sa iyong kabutihan, kadakilaan, bilang mga anak mo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong kabutihan. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen, Lord. Amen. Ang gulo ng mundo, ang gulo ng panahon, ang daming nag-claim na ganito, anak sila ng Diyos, silang tama, silang ganyan. Minsan nakakalungkot na ang dami pong mga taong naniniwala sa Diyos, pero ang gulo ng mundo. Ang gulo po ng ating paligid. Dahil sa totoo lang, hindi naman po talaga lahat anak ng Diyos. Pag-aralan po natin ang ating pagiging anak ng Diyos sa gabing ito. Tunay nga ba tayong mga anak ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging mga anak ng Diyos? Kasi daming nag-claim, naalala ko po nung mga panahon nung mayroon po akong na-encounter na isang sinisirang ko ng salita. Ang sabi niya sa akin, bakit? Kayo lang ba ang anak ng Diyos? Anak din naman kami ng Diyos, ha? Sa isang tingin, oo nga naman, pero dapat natin maintindihan na hindi po lahat anak ng Diyos. Tayong lahat, nilikha ng Diyos. Isa lang ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, kaysa isang anak yun. Kaya lang, para tayo magiging anak ng Diyos, sumampalataya tayo sa Kanya kaysa isang anak. Sa John chapter 1, verse 10 hanggang 12, ito po yung ating pagbulayan. Sabi po, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinikilala ng sanlibutan. Sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Yung verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Verse 13, sila'y naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Maiintindihan po natin dito sa verse 10 na dumating ang salita sa sanlibutan. Si Lord, siya yung verbo. Siya po yung salita na nagkakatawang tao. Sabi nga po, dumating siya sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinikilala ng sanlibutan. Na nilikha sa pamamagitan niya. Alam mo, itong mundong ito, kaya ito nalikha dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon. At siya mismo nagkatawang tao siya, na siya po yung salita. At ang malungkot po, pumunta siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Sabi po, yung pagiging anak ng Diyos, sabi po dito sa verse 12, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yung pagiging anak natin ng Diyos ay isang karapatan po yon. At hindi po siya automatic. Kasi sa totoo lang, marami namang nagsasabi na tinanggap nila ang Lord, pero ang Bible mismo ang nagsabi na sa aklat ng Tito, sabi nila kilala nila ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa pamumuhay nila ang kapangyarihan nito. Sabi nga po sa aklat ng Tito chapter 1 verse 16. At sa unang Tesalonika, ang sinasabi po dito sa unang Tesalonika chapter 2 verse 13, sabi po, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Yung tumatanggap sa Panginoon, makikita mo yun, ang kapangyarihan nun na talagang tinanggap na ng taong ito ang Panginoon. Kasi sabi nga po, nung ipangaral nila ng mga apostol ang Panginoon o ang salita ng Panginoon, hindi ito tinanggap bilang salita ng tao. Ngayon, patuloy natin ito pinag-aralan bilang mga ngaral, ipinapangaral din po natin ang salita ng Diyos at hindi naman po akin ang salitang ipinapangaral ko, kundi salita po ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap ay binibigyan niya ng karapatan. Tanong po natin, paano ba talaga ang pagtanggap natin sa Panginoon? Sino ba totoong tumanggap sa Panginoon? Sa 1 John chapter 5, ang bawat verse 1, ang bawat sumampalataya na si Jesus, ang siyang Kristo, ay anak ng Diyos. Bawat sumasampalataya na si Jesus, ang Kristo, ay anak ng Diyos. Sabi po dito. At ang sino mang umiibig sa Ama, umiibig din sa anak. Sabi po diyan. Makikita natin dito, hindi lang ang Ama, kundi pati yung anak. Sabi po, kailangan ibigin ng bawat sumampalataya. Sa verse 2, ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Ang totoong tumatanggap sa Diyos ay ang tumutupad sa kanyang mga utos. At ang sabi sa verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Sabi po sa verse 3. Sa verse 4, sapagkat mapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino magtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, yun po yung pinakasusi natin na ma-overcome po natin itong mundong to. Kasi hindi po kaila sa bawat isa sa atin, marami pong nagkiklaim na mga anak ng Diyos pero hindi pa rin nababago yung buhay. Nandun pa rin yung masamang asal. Nandun pa rin yung masamang ugali. Nandun pa rin yung mga dating buhay na hindi pa rin nababago. Kaya, yung pagiging anak ng Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan na magiging anak ng Diyos, patunayan natin. Sapagkat maganda po ang mga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga anak.
Sabi nga po, sa 1 John din po, sa chapter 3, sa verse 1, sabi nga po dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sabi sa verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Naalala ko yung John 3:16. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinibigay niya ang kanyang kaysa isang anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. At dito sa chapter 3, verse 1 ng 1 John, tinatawag tayo ng Diyos ng mga anak niya dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa atin. At napapansin natin dito, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Yung mga anak ng Diyos, nagmamahalan po yan. Pag marami po tayong tumanggap na sa Panginoon, kalat po at nagmamahalan ang totoong mga anak ng Diyos. Pag sinasabi mo ang anak ka ng Diyos pero napupuot ka sa kapatid mo, sabi ng salita ng Diyos, mamamatay tao ka. Hindi ka totoong tumanggap sa Panginoon. At hindi po, nakakalungkot na ang dami po nating nababalitaan. Pero ang patunay na mga anak tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos, tinanggap natin ang kanyang bugtong anak at binibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa verse 2, chapter 3 ng 1 John, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sabi po. Sa verse 2, malinaw po na mga anak tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Kumbaga, yung mga anak ng Diyos, ano pa lang, nagpupursige pa, gumagawa ng mabuti yan. Kumbaga, hinay-hinay na sinusunod niya sa panalangin, ang panalangin na sa Diyos na makasunod. Kasi sumasampalataya siya na totoo ang mga salita ng Panginoon. Kaya sabi po dito, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam nating pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sabi po sa verse 2. Sa verse 3, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo, nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ito po yung isang katangian ng isang tunay na anak ng Diyos. Nagsisikap na magiging malinis tulad ng ating Panginoon na malinis. Ang verse 4, o sa chapter 3, verse 4, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang kasalanan, sabi ng salita ng Diyos, ay ang paglabag ng kautusan ng Diyos. Alam natin, hindi naman, kung mayroong pong kautusan sa Old Testament, mas mabigat ang utos sa New Testament. Mas mabigat. Alam po ninyo, ang Old Testament, diba, sabi po, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Sa New Testament, hindi na po. Napupuot ka lang sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na. Naalala ko po yung isang talata sa Bible para maging tunay tayong anak ng Diyos. Sa Lucas chapter 6, verse 35, sinasabi po dito, ito po yung isang utos ng Panginoon na napakahirap nitong gawin. Napakahirap nitong sundin. Bakit? Sabi po, salip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala na tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang nasa langit. Utos po ng Panginoon to. Sabi po ng Panginoon, mahalin natin ang ating mga kaaway. Mahirap tanggapin, mahirap gawin, mahirap sundin. Kasi kaaway mo nga kagalit mo. Pero yun po yung sinasabi ko na kung sa Old Testament may utos ang Diyos, sa New Testament mas mabigat ang utos niya. Kasi sa Old Testament, ang sinasabi po, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kagalitan mo yung kagalit mo. Talagang kung iniirapan ka, irapan mo din. Yan ang batas sa panahon ni Moises. Pero sa panahon ng Panginoon, mas mabigat. Mas mahirap siyang sundin. Bakit?
mahalin ninyo ang inyong kaaway at gumawa kayo ng mabuti para sa kanila. Di ba mabigat po yon? Yun po yung mga sign na mga anak na tayo ng Diyos kung marunong na tayong magmahal sa ating mga kaaway. At ang sabi nga po, kung balikan natin yung 1 John chapter 3 verse 4, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Dito natin nakikita na nagkasala po tayo. At sabi po, ano bang kasalanan dito? Yung paglabag sa kautusan. Hindi sa Old Testament, kundi sa New Testament. Ang daming utos sa New Testament. Magparaya, magbigay na hindi umasa ng kabayaran, maging mabait, maglingkod sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Hindi lang yung, alam nyo, ang pagsamba, hindi naman po yung punta ka lang sa church. Ang pagsamba, tunay ng pagsamba, yung Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2, na ialay, i-offer ang sarili sa Panginoon. Yun ang karapat-dapat na pagsambag tinanggap sa Panginoon. Sabi po, kaya, ang kasalanan po dito, ay ang paglabag sa kautusan. Sabi, sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sa verse 5, sa chapter 3 ng 1 John, nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Sabi po dito. Kaya nanaog ang Panginoon para naparito siya upang pawiin ang ating mga kasalanan. Kaya pag sino mang tumatanggap sa Panginoon, naniniwala sa mga aral ng Panginoon, sabi nga ng chapter 15 ng John, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko sa inyo. Yun yung pang-alis ng kasalanan kapag tinanggap natin ang Panginoon natin. Ang verse 6, sa chapter 3 ng 1 John, sa verse 6, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung talagang ipinapanganak tayo mga anak ng Diyos, hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi nakakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Dito natin malalaman kung sino ang totoong anak ng Diyos. Yung hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Mga anak ng Diyos yon. Kaya nga tayo nagpupursige sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman tayo perfect na. Pero ang sabi kasi ng Panginoon, yun nga, yung salita niya, panghugas o panglinis, nalilinis tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya tayo nagpapatuloy. Ang nakakalungkot po ngayon, minsan sa, halimbawa, wala ng church. Kasi, hindi naman nawawala ng church. Wala ng pagsamba, pagtitipon. Kasi may lockdown nga pa nga. Ang iba nga ngayon, kahit nga, nakakalungkot nga po, kahit sa live natin sa FB, sa Facebook, minsan late pa magbukas. Nasa bahay na lang tulog pa. Hindi nagnanasa na makarinig ng salita ng Diyos. Kasi dapat mahalaga yon dahil ang salita ng Diyos panglinis ng ating mga kasalanan o panghugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi po dito, kaya naparito ang Panginoon upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili, balikan natin yung verse 6 sa chapter 3, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakilala man sa Kanya. Yung mga taong atat pa rin magkasala, yung mga taong hindi tumatakbo sa kasalanan. Kasi ang kakaiba po sa mga anak ng Diyos, tumatakbo na sa kasalanan, lumalayo na sa kasalanan, ayaw na niya. Yung mga hindi mga anak ng Diyos, yun ang naghahabol sa kasalanan. Tayo mga anak na tayo ng Diyos, tumatakbo na tayo sa kasalanan, kaya lang minsan naabutan lang po tayo. Pero ang nakikita po natin dito sa mga talatang ito, kung hindi tayo tumatakbo sa kasalanan, hindi natin tinatakbuhan yung kasalanan, sinadya natin yung kasalanan, hindi natin siya kilala. Sabi po, may mga tao masyadong pag nagalit. Alam nyo, pag may galit po tayo sa puso, dapat hindi na po abutan ng hapon yan. Hindi tayo nagtatanim ng mga sama ng loob. Pero minsan, may mga Christian, sabi nga, Christian na, mga nakakilala na daw sa Lord, pero nandun pa rin ang sama ng loob. Sabi ng salata, hindi po pa nakikita ang Panginoon dito. Hindi pa nakakilala o nakakakita sa Panginoon. Sa verse 7, mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ito po yung mahirap gawin, ang pagiging matuwid. Ano ba ibig sabihin nun? Diretso sa Panginoon. Minsan, mga Kristiyano yung paliko-liko, sumasabit. Kaya nga, ang sabi, ang
Ang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Aray. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Ang linaw po. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, kung talagang anak tayo ng Diyos, hindi natin nagpapatuloy sa pagkakasala. Matuto tayong magpatawad kung may nagkakasala sa atin. Matuto tayong magparaya. Matuto tayong magbigay, magpasensya. Kasi mga anak tayo ng Diyos. Kung sinasabi natin mga anak tayo ng Diyos, tapos nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, hindi natin siya nakikilala. Hindi natin siya nakikita. Ay, sabi nga po, kaya huwag tayong palinlang kanino man. Huwag nating minsan, basta ang naririnig natin na basta ako sumampalataya ako, tapos ang pananampalataya natin patay pag hindi natin sinasamahan ng gawa po yan. Kaya, ano yung sinasabi ng verse 7? Huwag palinlang. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay nagkasala ng dyablo, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Handa ka bang wasakin ng Diyos ang gawa ng dyablo sa buhay mo? Pasakop ka sa Diyos. Siya ang mag-alis niyan. Pero pag ayaw mong mawasak yung gawa ng dyablo sa buhay mo, huwag kang magpasakop sa Diyos. Walang tutulong sa iyo na wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay mo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Ng linaw. Pag tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat yung binhi, yung salita ng Diyos ay nasa atin. Yung salita ng Diyos na itinanim sa puso natin, yun ang magsasabi sa atin na mali yan. Yan ang magsasabi sa atin na hindi tama yung mga ginagawa mo. Hindi tama yung mga practice mo. Sabi po. Kaya, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanilang binhi ng Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sa verse 10, dito natin nakikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi mga anak ng Diyos. Ang linaw po. Kaya mga anak ng Diyos, kung tayo po yung mga anak ng Diyos, isang mga palatandaan na tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay matutong magmahal, matutong umibig, matutong magpasakop sa mga salita ng Diyos. May mga, minsan nakakalungkot, lalo na ngayon, di ba, mga church, minsan away-away. Ang kaaway ng pastor, yung assistant pastor. Pero parehas nagpupuri sa Panginoon. May mali doon, mga kapatid. Kung ang mga anak tayo ng Diyos, matuto tayong magpasakop kung sino ang itinalaga ng Diyos sa atin. May mga Christian na turingan pero hindi natin makitaan ng pagbabago ang kanilang mga pamumuhay. Dapat makita sa atin kasi mga anak tayo ng Diyos at tinuturing tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya habang may panahon pa, may pag-asa pa po tayo mga kapatid na tumalikod, magsisi at talikuran ng ating mga pagkukulang. Patuloy tayong magbulay sa salita ng Diyos. Patuloy nating pag-aralan ng kanyang mga salita kung ano ang kalooban niya, kung anong gusto niya para sa atin bilang mga anak niya. Huwag tayong padaya. Basta sumampalataya. Halos lahat sumasampalataya sa Panginoon, pero hindi lahat, sabi ng Diyos, tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ano ba kalooban ng amang nasa langit? Magbabagong buhay tayo, kaya nga kailangan may panganak tayo muli. Yung espiritu ng Diyos, yung binhi ng salita ng Diyos na natanim sa puso natin, palakihin natin, diligin natin upang magbunga para magiging tunay tayo na mga anak ng Diyos. Matuto tayong kalimutan yung kahapon. Matuto tayong kalimutan yung panis na. Sabi nga may mga tao tagal ng kagalit. Hanggang ngayon kagalit pa rin. Christian na. Kagalit pa rin. May mga tao na di pa rin nabagong ugali.
linggo-linggo nakikinig sa salita ng Diyos, pero yung ugali, yun pa rin. Yun pa rin ang practice. Hindi dapat ganun kung totoong anak ka ng Diyos, kapatid. Tinanggap mo ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, at nabigyan ka niya ng karapatan na maging anak ng Diyos, patunayan mo maging anak ka ng Diyos. Sabi ni Juan Bautista sa mga Pariseo, noong unang panahon, nung nagbautismo siya, ang daming lumapit sa kanya, mga Pariseo at mga Eskriba. Sabi mo, patunayan niya, sabi niya sa chapter 3 ng Matthew, patunayan niyo sa inyong mga pamumuhay na kayo talagang nagsisisi na. Patunayan, sabi nga po, na kayo'y talagang nagsisisi na. At huwag ninyong akalain na makaiwas kayo sa mga parusa ng Diyos dahil sa sinasabi niyo, ama ninyo si Abraham. Sabi po dito. Kaya nga po, mga kapatid, simpleng mensahe. Kung tayo mga anak ng Diyos ay nagmamahalan, tayo din ang mga anak ng Diyos na sama-samang nananalangin. Sabi nga niya, nasa oras na ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan at tinawag sa kanyang pangalan ay magkaisa sa panalangin. Minsan ang Diyos, nakakalungkot na yung hindi natin gustong mangyari, inalaw ng Diyos. Bakit? Para tayo turuan. Sinusubok ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Bilang mga anak niya, siyempre, sabi nga niya, pinapalo din niya tayo ng Panginoon dahil anak na tayo ng Diyos. Sa Hebreo chapter 12, bilang mga anak ng Diyos, namamalo ang Diyos. Kaya, kung tayo anak ng Diyos, at sa tingin mo napapalo tayo dahil sa katigasan ng ating mga ulo, di baling masaktan na lang, mapalo, kaysa maputol yung relasyon mo sa Kanya bilang anak ng Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Kaya, simpleng mensahe na napakahalagang maintindihan natin na tayo mga anak ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos, pakita natin na mga anak tayo ng Diyos. Kung tayo po sa bahay, sa tahanan po, minsan may mga anak na hindi marunong umuwi sa kanilang mga bahay. May mga anak na hindi man lang marunong magpaalam sa kanilang mga magulang. Dapat, kung totoo na yung mga anak ng Diyos, matuto tayong sumangguni sa Diyos. At kung sinasabi sa atin ng Diyos ang gusto niya, sundin natin. Huwag tayong magbingi-bingian sa mga turo ng Panginoon sa atin. Huwag natin patigasin, ayon nga po sa salita ng Diyos. Kapag narinig natin ang kanyang tinig, yung puso natin, huwag nating patigasin. Dahil mga anak tayo ng Diyos. Tayo din ang pakikinggan ng Diyos kapag nananalangin tayo. Gusto na nating maalis, matapos na itong COVID-19 na ito. Mga anak niya ang hinintay ng Diyos. Mga anak ng Diyos ang hinintay ng Diyos na magkaisa sa panalangin. At siyempre, alam naman po natin na hindi naman kung nananalangin na sasagutin na ng Diyos. Alam natin, natutunan natin, turo ng Diyos. May mga panalangin na hindi sinasagot ng Diyos. Lalo na yung mga panalangin na hindi sumusunod sa kautusan. Ayon sa aklat ng Kawikaan. Ang panalangin na hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Kaya mga kapatid, dito na po ako magtapos at magtulungan tayo sa panalangin. Magtulungan tayo na lagi tayong humingi ng gabay sa ating Diyos na mapatunayan natin na tinanggap nga natin ang kanyang kaisa-isang anak. Kasi ang tumatanggap sa kanyang kaisa-isang anak, binibigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po. Binibigyan niyo kami ng karapatan na maging anak mo. At bilang mga anak mo, patunay na mga anak mo kami, Lord. Binibigyan niyo kami ng regalo ang inyong banal na Espiritu. Kaya kami nakakatawag sa iyo ng Ama ko, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At bilang mga anak, tagapagmana po kami, Lord. Hallelujah. Kami po ay may karapatan na makahingi. Hallelujah. Makasumpong ng kabutihan mo sapagkat anak mo kami, Panginoon. Tinanggap namin ang inyong kaisa-isang anak. At dahil tinanggap namin ang inyong kaisa-isang anak, may karapatan po kami. Binibigyan niyo kami ng karapatang maging anak mo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging maawaing anak, masunuring anak, totoong tunay na tumanggap sa inyo, Panginoon, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo kami na huwag sayangin ang karapatan namin ito. Tulad ni Esau na nasayang, nawala sa kanya ang kanyang karapatan sapagkat ipinagpapalit niya ng isang pinggang pagkain o sabaw, Lord, ang kanyang karapatan. Nawala ito sa kanya. Kaya aming Diyos, bilang mga anak mo sapagkat sumasampalataya kami, tulungan niyo kami, Lord, na patuloy na magnasa, na lumago
magnasa, mauhaw ng iyong salita, magutom ng iyong salita, Panginoon. Patuloy na manalangin, patuloy na umibig sa aming kapwa, sa aming mga kapatid, hindi lamang maging sa aming mga kaaway, Panginoon. Tulungan niyo kami, pang matuto kaming sumunod, magpasakop. Lord, marami kaming mga kapatiran kahit hindi na kami nagkikita-kita. Ngunit sa pamamagitan ng live na ito, ng broadcast na ito, Panginoon, ng pangangaral ng iyong salita sa YouTube, Panginoon, aming panalangin, Ama, na nawa matuto ang bawat simpleng mensahe, Panginoon. Kung tunay nga kaming mga anak ng Diyos, matututo kami sumunod at magpasakop sa kalooban ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Salamat po at ang aming patuloy na panalangin sa mga kanya-kanyang tahanan. Aming Diyos, patuloy mo silang abutin sa kanilang mga kahinaan. Patulungan mo sila kung sila ay may iniindang mga sakit at karamdaman. Alisin mo sa kanilang mga takot. Alisin mo sa kanilang mga pag-aalala, Panginoon. Ano na sa mangyayari sa susunod ng mga panahon. Lord, tulungan mong lumago kami sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Panalangin namin ang aming mga leader, panalangin namin ang mga kapasturan, Lord, ang bawat anak mo. Panalangin namin na ikaw ang patuloy na magturo, mangusap, magpagaling, magpalakas, magpala, Panginoon. At patuloy namin panalangin na patuloy mong i-provide ang aming mga pangangailangan, spiritual, lalong-lalo na material, financial, mental, Panginoon. Hindi na namin maintindihan ang aming mundo sa mga kasalukuyang panahon. Hallelujah. Laganap ang sakit at karamdaman, gutom, Panginoon. Kaya umaasa kami sa iyo. Bilang mga anak mo, tulungan mo kami, gabayan mo kami sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at aming panalangin ang aming Presidente, Lord. Hallelujah. Lahat ng leader, Panginoon, sabi ninyo, tungkulin namin bilang mga anak mo na ipanalangin sila. Kaya patuloy kaming nakikiisa sa mga panalangin ito, aming Diyos. Hallelujah. Patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming pinupuri, at sino mang may nakakapanood ng aming pangangaral na ito, Panginoon, na sa kanilang mga tahanan na may mga karamdaman, na hindi karamdaman, Lord, ito ang may sabi, ano mahingi namin sa panalangin, bibigay po niyo sa amin. Sino mang may pananampalataya, ano mahingin namin sa panalangin, ibibigay niyo sa amin. Kaya pinapanalangin ko, sino man siya, Panginoon, na may sakit ngayon na nakakapanood sa pangangaral na ito. Ama, salamat po sa iyo. Napakabuti niyo sa amin. Tinuring niyo kaming mga anak at bilang mga anak mo, may karapatan po kaming humingi. At sabi nga po ninyo, humingi kami, bibigyan kami, humanap at kami makasumpong, kumatok at kami pabubuksan. Kaya patuloy ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Amen, Lord. Amen. Amen.